Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, tumigil muna kayo sa ginagawa ninyo at pakinggan ninyo ako ng mabuti. Maraming videos ngayon sa YouTube ang nagsasabing may 12,000 piso universal pension daw para sa lahat ng senior citizens na ibibigay raw bago ang eleksyon. Mga kapatid, bilang isang taong tunay na nag-aalaga sa inyong kapakanan, kailangan kong sabihin sa inyo ang katotohanan. Kahit masakit ito, walang 12,000 piso universal pension na ipapamahagi. Ito ay fake news at maraming kababayan natin ang nabibiktima nito. Ang totoo, meron lamang 1,000 piso social pension para sa indigent seniors. At may Universal Social Pension Bill pa lang na naghihintay pa rin sa Senado na magbibigay lamang ng 1,000 piso sa lahat ng seniors kung ito ay magiging batas. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil sa video na ito ipapakita ko sa inyo kung paano ninyo makukuha ang lahat ng benepisyong entitled kayo, kung paano protektahan ang inyong pera at ano ang mga hakbang na dapat ninyong gawin ngayong 2025 para masigurado na hindi kayo mauubos ang inyong retirement funds. Nakakonekta ako sa DSWD, SSS at GSIS at alam ko kung ano ang proseso at kung saan nagkakamali ang karamihan ng ating mga seniors. Kaya hindi nila natatanggap ang kanilang pension on time. Unang-una, kailangan nating linawin kung ano talaga ang available na pension ngayong 2025. Marami sa atin ay nalilito dahil sa dami ng impormasyon at ito ay dahil may tatlong magkakaibang programa na dapat nating maintindihan. Isa, Social Pension o SOCPEN. Ito ay tumatakbo na ngayon at ibinibigay ng DSWD. Ito ang 1,000 piso per month na tulong para sa mga indigent seniors. Ibig sabihin mga lolo at lola na walang regular na kita at walang pensyon mula sa SSS o GSIS. Para makakuha nito, kailangan mong pumasa sa assessment ng DSWD na ikaw ay talagang mahirap at walang mapagkukunan ng pera. Hindi ito para sa lahat at hindi rin ito 12,000 piso. House Bill 0423 o Universal Social Pension Bill. Naipasa na ito sa House of Representatives noong Mayo 2024 pero hanggang ngayon ay nakatenga pa rin sa committee level ng Senado. Kung magiging batas ito, magbibigay ito ng 500 piso per month sa lahat ng seniors age 60 at pataas at tataasan nila ito sa 1,000 piso within 5 years. Pero mga kapatid, wala pang petsa kung kailan ito magiging batas at walang garantiya na maipapasa ito. Tatlo SSS o GSIS pensyon. Ito naman ay para sa mga nag-contribute dati sa trabaho. Ang SSS pension ay depende sa contribution ninyo at ang minimum ay 2,000 piso kada buwan. Habang ang GSIS naman ay nakadepende rin sa contribution at years of service ninyo. Ngayon, bakit ko sinasabi ang lahat ng ito? Kasi gusto kong masiguro na hindi kayo mabiktima ng fake news at hindi kayo mag-expect ng pera na hindi naman darating. Ang 12,000 piso na sinasabi ng ibang channels ay walang basehan. Ang ganitong misinformation ay nakakasama sa ating mga seniors dahil nagbibigay ito ng false hope. Pero may magandang balita pa rin ako para sa inyo. Kahit walang 12,000 piso, may mga paraan pa rin para makakuha kayo ng maximum benefits na entitled kayo. At marami sa ating seniors ang hindi nakakaalam nito. Halimbawa, kung kayo ay may SSS pension at mahirap din kayo, pwede pa rin kayong mag-apply para sa social pension basta't ang inyong monthly pension ay hindi lumampas sa threshold na itinakda ng DSWD. Maraming seniors ang hindi nakakaalam nito kaya hindi sila nag-a-apply. Pagdating naman sa SSS, dapat ninyong malaman na may death benefit, 20,000 piso hanggang 40,000 piso, depende sa contribution ng member, funeral benefit, 20,000 piso, at sickness benefit kung kayo ay nagkasakit. Ang GSIS naman ay may mas mataas na benefits kabilang ang hospitalization, emergency loan, at iba pang privileges na kadalasan ay hindi napapaalala sa mga retirees. Pakinggan ninyo ang halimbawa ni Lola Meding mula sa Quezon City. Siya ay 68 taong gulang at may SSS pensyon na 3,500 piso kada buwan. Akala niya, iyon lang ang matatanggap niya.
Pero nung tinuruan namin siya, nag-apply siya para sa senior citizen discount card at napansin niyang lumaki ang kanyang monthly budget dahil sa 20% discount sa medicines, groceries at utilities. Hindi siya nag-apply para sa social pension dahil may SSS siya, pero dahil sa discount card, parang nag-increase ang value ng pension niya ng 1,500 piso hanggang 2,000 piso kada buwan sa savings. Ito ang mga strategy na kailangan nating gawin, hindi yung maghintay ng 12,000 piso na hindi naman totoo. Ngayon, paano ba talaga makakuha ng social pension kung eligible kayo? Una, pumunta kayo sa local DSWD office or barangay hall. Magdala ng valid ID, birth certificate, senior citizen ID, at proof of income or affidavit na wala kayong regular nakita. Magpapa-assess kayo sa social worker at kung kayo ay qualified, isasama kayo sa waitlist. Ang problema, may waitlist talaga at minsan umaabot ng ilang buwan bago kayo mabigyan ng slot dahil limited ang budget ng DSWD. Kaya importante na mag-apply kayo ng maaga. Ang payout ay ginagawa every quarter. Ibig sabihin, 3 buwan na pensyon ang ibibigay sa inyo. 3,000 piso every 3 months. Ibinibigay ito sa cash card, over-the-counter, o through authorized representative kung hindi kayo makalakad. Ang pinaka-importanting tip ko sa inyo, huwag magbayad sa fixer. Maraming scammer ngayon na nag-aalok ng tulong para pabilisin ang proseso. Mauubos lang ang pera ninyo. Kung wala pa kayong pension pero may contributions kayo dati, pwede kayong mag-apply for retirement pension kung kayo ay 60 taong gulang pataas at may at least 120 monthly contributions. Ang computation ay nakadepende sa average monthly salary credit ninyo at kung gaano karaming taon kayong nag-contribute. Ang minimum ay 2,000 piso at ang average ay 5,000 piso hanggang 8,000 piso kada buwan. Para mag-apply, pumunta sa SSS branch o mag-apply online gamit ang My SSS account. Requirements: birth certificate, valid IDs, marriage certificate kung may asawa, at SSS number. Processing time, 2 to 3 months. Payout ay monthly via bank deposit, ATM, o check. Tip: mag-direct bank deposit para hindi na pumila every month at siguraduhing updated ang contact details ninyo. Ang GSIS naman ay para sa mga government employees na retired na. Ang pension ay base sa highest average salary at years of service. Minimum 5,000 piso, average 10,000 piso hanggang 15,000 piso depende sa posisyon. Requirements ay katulad ng SSS pero may dagdag kung may dependents. Ang payout ay buwan-buwan sa bank deposit at may access din sa hospitalization benefits, calamity loans at emergency assistance. Maraming GSIS retirees ang hindi alam na may separation pay pa silang entitled. Hindi sila nag-claim dahil hindi nila alam ang proseso. Isa pang mahalagang bagay, senior citizen benefits na libre. Senior citizen ID, 20% diskwento sa mga gamot, 5% diskwento sa mga prime commodities at priority lane sa lahat ng establishments. PhilHealth, automatic at libre kapag 60 at pataas, may coverage na hanggang 70,000 piso kada taon. Free annual medical checkup at libreng flu at pneumonia vaccine. Marami ang hindi nakakaalam kaya hindi nila na-enjoy ang mga benepisyong ito. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pagkakamaling dapat iwasan para hindi kayo maubusan ng pera. Isa, huwag makikinig sa mga videos na nangakong 12,000 piso. Fake news yan. 2, huwag ibigay ang personal information sa hindi kilala. 3, huwag mag-invest sa high-interest schemes. Madalas Ponzi scam yan. I-update ang beneficiaries sa SSS at GSIS. Budgeting tips. Kung 5,000 piso ang pensyon ninyo kada buwan, 2,000 piso para sa pagkain, 1,000 piso para sa gamot, gamitin ang discount. 500 piso para sa utilities, may discount din. 500 piso para sa emergency fund. Ang natitira, isave o gamitin para sa leisure. Ang importante, kontrolado ninyo ang pera ninyo. Sa hospital bills, gamitin ang PhilHealth at senior discount. Makakatipid kayo ng 50 hanggang 70% ng total bill. May mga charity programs at PCSO assistance din para sa seniors. Mga kapatid,
Alam kong marami sa inyo ang disappointed na walang 12,000 piso, pero mas mabuti nang alam ninyo ang totoo kaysa mag-expect ng imposible. Ang gobyerno ay may mga programa, pero kailangan nating maging realistic at proactive. Huwag umasa sa social media, pumunta sa opisina o tumawag sa hotline. Kung may kakilala kayong senior na kailangan ng tulong, i-share ninyo ang video na ito at hikayatin silang mag-apply sa mga programang entitled sila. Ang ating mga seniors ay deserve ng respeto at tamang impormasyon, hindi fake news. Maraming nagkakalat ng misinformation para lang sa views, pero ako ay nandito para magbigay ng totoo at praktikal na payo na makakatulong sa inyong buhay. Magtulungan tayo bilang isang community at protektahan natin ang ating mga seniors mula sa mga scammer. Salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Mag-ingat lagi at tandaan, ang inyong financial security ay nasa inyong mga kamay. I-subscribe ninyo ang channel para sa mas maraming totoo at helpful na impormasyon tungkol sa SSS, GSIS at senior benefits. Hanggang sa muli mga lolo at lola, mabuhay tayong lahat!